Yan guys, good afternoon. So, welcome sa video card repair. So, may repair tayo dito guys. This is a pallet. Okay. So, this is Tech Jonathan pala ng video card repair. Yan. So, ito yung ating repair. This is shorted, no power. Yan. Sa inyo madumi. Sobra. Yan siya. Yan. Tapos napansin ko mayroon ditong something bloated na parts dito sa banda dito. Yan. Tapos yung likod, yan po siya. Yung likod niya. So this is a pallet 3060 HGB dual pan. Microscope natin siya para ma-inspection. Yan. So, pansinin nyo, marami tayo lupa. Yan. Yan. Tapos ito yung kanyang, yan o, mapansin nyo isa na to. Yan siya. May mga shorted siya. Kasi yung mga balls, ayan, kung mapansin natin, yan o, lumabas. Short circuit dito sa part na to. Okay, medyo malapit siya sa capacitor. Medyo mahirap siya tanggalin. Yan, ito siya. Number 1. Galing taas. Okay, yan. So, madumi din to. Papansin natin. So, sana okay pa yung GPU chip. Hindi siya shorted yung area na yan. Kasi pag shorted siya, napakaraming lupa niya. Oh. Kaya hindi katakatakang magsisir, shorted po siya. Dahil dami ng lupa. Puro lupa na siya. Yan yung biram niya. Yan. Ito. Napakarami ng Sana, maging okay pa to. Remove natin itong lupa. Mamaya linisin lang natin siya ng special liquid cleaning process. Okay, so natin to, lagyan natin siya ng taklob sa mga capacitor para hindi siya mag-bloated. Sa dulo lang naman ito dito. Ito siya. Remove natin. Okay, ready muna tayo ng piyesa. Okay. So, ayan. Gawin lang natin yung shorted dito guys.
No power. Okay, subukan natin siya. Pag tinester natin, okay, wala pa ako ngayong camera para sa kasi wala pa tayong budget. Okay, testerin natin siya. Ito ko sa inyo. Tanggalin muna natin ito para hindi mag shorted. Okay, dito tayo sa PCIe 12 volt. So mayroong reading na 0.400 and 3.3, 0.500. This is 1.8 volt, 0.200, and this is 0.0200. So goods po yan kahit tumutunog. Tapos ito yung 12 volts na isa, shorted po tayo dito, tumutunog. Yung ating DRAM 0.100, so good po yan. 0.100, it's good. So wala pong problema. Yung ating gates natin, ito yung gates. Ayan. Okay naman yung gates. Ito ang gates natin. 0.400. So okay tayo. So yung ating PEX. May reading naman tayo. Ayan yung PEX reset natin. 0.6 plus and minus is good. So yung ating 5 volts, hanapin natin yung 5 volts natin. So this is a 5 volts rail. Yung IC na to na 4 pin. So okay naman, 0.300. Okay, so lagyan na natin ito, taklob at remove na natin itong IC. So remove natin ito na to, BLN. Lagyan natin siya ng flux. So dapat hindi siya pumutok, kasi pag pumutok siya, yari, pumutok yung electrolytic capacitor. Yung microscope. Ito siya. I-probe natin sa U09. Okay. Okay, crack na siya. Hindi natanggal tong isa. So pag ganyan, dahil crack po siya, i-drill natin siya para hindi masira yung PCB. So, itong version, kasi puputok na yung ano niyan, masisira yung PCB. Kailangan natin mag-provide ng drilling process. Drill natin.
Okay. Tanggal na. So, tingnan natin siyang lagyan ng matatanggal natin ng soldering iron. Okay. Pasa natin temperature. Sagad. 450. Natin ko tatanggal. So, dikit na siya eh. Kailangan talagang i-drill. Mahirap tanggalin. Para pumantay, kailangan i-drill. Kasi masisira ito eh. Pag hindi natin di-drill. guys. Kailangan pa rin siyang i-drill. Kailangan hindi kasi ito
Okay. Hirap ah. Tagal. Kailangan ay pantay. I think pwede na to. Pantay na. Bigyan natin ang flux. At lagyan natin ang sinaw. Okay. Pwede na po. Pwede na pong patyahan ng... So, check naman natin kung shorted pa rin. Okay. Is still shorted or not? Okay, we have a reading 0.400. So good. So ito yung ano niya. 12 volts. 0.400. So goods na. So lagyan lang natin ng protection. Nasaan na yun? Yung ating takip. Microscope. Ng kaunti. Kaunting flux. Tapos IC. BLNO. Okay. So, press lang natin para dumikit. Okay. Then pull down. Yan. Okay. So, lagyan ng flux para gumanda. Touching. Touch natin siya.
Okay. So, try natin ang ating bagong ito yung nabawasan. Pinaglaran yata ng anak ko itong ng ating bagong pinaglaruan pa ata ang ating bagong panglinis ng flux. So recommended dito maganda daw, ewan ko lang, I'm not sure. Tinetesting natin kung maganda nga ba o hindi. So yan ang bago nating makikita nyo sa ating CCTV. Yan. So this is ito. This mechanic. Baliktad na naman yung camera ko. Ay, nagbabaliktad itong isa nating camera. So ito yung panlinis guys ng dumi. Ito lang kung effective. Effective ba? Nakakalinis ba ng dumi? Nakakalinis pa naman dami ito. Sponge. Okay. Try natin. Baliktad na naman yata. Kaliwa. Okay. Let's check. Matagumpay ba to? Mukha naman okay. Naman natin lang mahirap linisin dito yung mga biram nito guys. Ayan ang daming lupa, mahirap linisin ng ganito gawa ng walang madaanan ng toothbrush. Marami kasi hindi rin siya kaya ng ultrasonic yung mga dumikit na lupa, yung mga buo ng lupa hindi na nadali ng ultrasonic. So dapat kasi yung ganito na siya kita. Wala ang design kasi ganito talaga, wala tayong magagawa sa design ng video card dahil ito yung design nila. So sa brand nyo okay sa kanila. Pero sa mga dating sa repair, mahirap guys. Hindi siya friendly pagdating sa repair. Makikipot kasi siya. Hindi rin siya abot ng mga brush. Okay. So, nasubukan ko siyang linisin.
ang ating cleaning alcohol para pwede natin siyang i-testing ngayon kung pwede natin testingin. Okay, so ang next natin gagawin ay bench. Okay. Medyo malinis na siya. Check lang natin yung mga resistor sa pagitan ng kanyang shorted parts. Double checking tayo. Baka kasi yung pinagpalitan natin ay sira na yung mga resistor. Double checking para hindi sayang ang MOSFET. So i-read natin to. So we have a 0 ohms and this is 0 ohms, 0 ohms also, yeah, 0 ohms already. So this one is 0 ohms, this one is 0 ohms, so it's good to know. So this one 0 ohms din siya, 0 ohms, and this 10k, I think 10k, yeah, 10k. So sa palibot niya 0 ohms, ito ay 10k, 0 ohms pala, ito ang 10k. Okay, it's good. Sa likod, bakit siya nag-shorted? Wala naman sa likod yung ano niya. Okay, proceed tayo sa testing. Sana ay maging goods at hindi maging shorted. So, saan tayo? PC bench, microscope. Parang patay ang ating front camera. Ang ating front camera ay nakahang. Ayan. Microscope tayo. I-off lang natin yung relight. Yan. So, kita na. May display na tayo. Then, kita rin sa baba. Kung uusok o hindi. Turn on yung ating platform. So ito ay baligtad. Nakahang. Ano ba yan? Nakahang yung camera. Display monitor. Nakahang. Oh no. Nakahang.
Okay, Rapo camera. Rapo. Okay. Rapo 2. Rapo. Activate. Yan, lumana. So, ang kaliwa, tama. Okay. Dito sa kabila, baligtad. Okay. So, i-flip natin ito kabila. So, it needs to flip. Sabihin view. Tapos, edit, transform. Flip to horizontal. Yan, correct. So, dito, tama. Dito, ay. So, mali dito. So, flip natin. Flip to horizontal. Yan, okay na. Okay. So, dahil pang edit na. So, let's power on. Let's try kung usok. Power on. Oops, walang umusok. Let's hit. So, we need calling. Let's check kung may display. Oh, wala. Still no display. Let's power off. Try natin ang BIOS. So, plug in and plug. Plug again. And plug. Madumi lang yan. Kaya ayaw magana. So, let's power on. Okay, let's wait for a while. Mag-display ka na. So, yan. Wala pa rin display. Oh no, there's a power up. Nainit na siya eh. So, check lang natin tong PCI eh. Baka madumi. Itong ating plugging station. Yan na yung pangalawa? Sige. Huwag mo na salpak ang pag walang display. Okay, let's power on. Yan, tingnan natin kung magdi-display na. Okay, this is shorted, no power. So, wala pa rin. So, let's power off kasi hindi naman nag-ano siya, not detected naman siya. Power off. Baka madumi yung ating HDMI. So, palitan po natin ang display port. Kasi possible. Wait lang. Tanggalin natin to. Okay, kita naman. Kailangan mag-display yung isang Okay, parang sira yung aking Oh. Okay, sira po ang wait lang guys, pinapansin sira kasi yung aking isang hindi gumagana yung ating Nako, sira. Wait lang guys. So, may problema ako sa ano ba ang ito. Ano yun? May sumangit. So, hindi mababa yung temperature ng aking sorry. So, doon. Pag nag-display doon sa isang monitor, ibig sabihin ay ang problem natin ay nag-display. Pumuti siya power up natin. Power up. So, nag-display yung isa. So, may problema tayo sa display connection. So, madumi yan possible. Kasi marami siyang lupa guys. Marami siyang buhok.
buhok ng aso. Yeah, so let's power on. Display po tayo. Yan, para magkaroon ng display. Okay, not detected. Ay, sorry. Ikabit natin. Ito. Power on. So, dapat mag-display na tayo. Yun, may display guys. Asus. So, madumi lang yung ating yung ating HDMI. So, kailangan tayo ng washing. So, dadaan pa naman ito guys sa ultrasonic cleaner. Kasi madumi siya. Kailangan ito ay roscasin. Oh, ayan. Kasi walang display sa HDMI. Power on. Dapat mag-display. Yun, meron na. Okay na guys, may display na. Success. Harap. Okay. So, meron na po tayong display sa ating video card repair. Magana na po. So, it's shorted. Okay. So, yan guys ang ating repair from video card repair. So, gumagana na po ng maayos ang ating repair. So, ito po, load na lang natin sa videos, sa ating after ultrasonic cleaning kasi cleaning po guys. So, walang stop yung ating repair. So, 40 minutes ang na-consume nating oras. So, ang problem lang po itong MOSFET na to. Itong isa na to. Yan. Tapos, papapalit, approve na natin ang thermal pad kasi kailangan na pong palitan kasi po madumi na po. Okay. Yan, so ultrasonic na po natin to, tapos bababad sa special cleaning liquid para maging maganda at malinis po ang video. Kasi marami pong lupa ang kanyang VRAM. Kasi pag ito hindi natin nilinis, magkakaroon pa ito ng issue. Sisira ulit. Mag-short circuit ulit. Okay. So, alam ko na-approve na ito ng customer guys. So, line number this is line number 3568. So I think it's approved by customer 3568. So let's check. 3568. Yeah, it's approved by customer. Approved na po siya thermal pad. Okay. So kasi ang thermal pad po nito ay 2.0 yun sa kanyang VRAM, tapos sa kanyang ano bang design na ito. Let's check natin yung design. Kita natin. So yung design natin is ganito. Itong kanyang is 1 lang yung kanyang MOSFET. 1 dito. Tapos dito ay 2.0 lahat. Okay. So, marami-rami yung thermal pad niya. Yan, approve naman ng owner. Okay. Working clients to kasi may resibo. Tapos, nag-DIY pala yung customer nito guys. So, DIY. Yan. Yung mga tornilyo niya is kulang. Tapos, yung tornilyuhan, basag na po. Kumakalog na yung yung kanyang kaya so kailangan ay huwag mag-DIY. Okay po. So yan po ang ating update from video card repair. Check Jonathan. So ayan nyo guys, sa mga susunod natin video, upgrade na natin yung working station kasi meron akong nire-repair. Ayun, nakita nyo yun ito. Yan, ginagawa ko yun sa likod. Working station yan, nasa ba yan. Yan. Kita ba? Madilim dun eh. Kaya may working station na yun. Yan. Item na yan. Yan. Ginagawa natin yan. Para yung ating pangga, is maganda na yung ating recording. Set tayo ng maraming camera. So, mga 10 camera. Try natin guys. So, yan guys ang ating update. Yan ang ating live prepare. Record repair pa sa video card repair. So today is August 19, 2025, 3 p.m.
Okay, so yung stress test po nito, i-upload ko na lang po sa FB page na Video Card Repair. Check nyo lang po doon. Okay, so line number 3560. Okay, so hanggang dito lang guys. Thank you for watching. Bye for now.